Anthony Taberna. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos ang Bayanihan sa Estero Program gamit ang multi-sectoral approach kasama ang MMDA, mga local government units, civil society organization, mga pribadong kumpanya, mga NGOs, Anthony Taberna at Jerry Baha. Hindi po nakasama. Akala ko kasama. Nasa 23 estero sa buong Metro Manila ang tinukoy at target ng programa na linisin na inaasahang makatutulong para mabilis na humupa ang tubig baha tuwing may malakas na ulan. Hinimok ng Pangulo ang publiko na makibahagi sa Bayanihan sa Estero Program na inisyatiba ng MMDA na naglalayong linisin ang mga nakabarang basura, solid waste, water hyacinths. Mother, ha? Pinasisiklaban mo kami. Water hyacinths. Ano sa Tagalog itong water hyacinths? Hindi Tagalog, water lily. Water lily. Mas kilala natin sa water lily. Water lily. Hindi, sa English yun, water lily. Water lily. Sa Tagalog, water lily. Water lily. And silt buildup na humaharang sa daloy ng tubig na nagdudulot ng mga pagbaha. Ang Bayanihan sa Estero Program ay inilunsad sa harap ng pangamba ni Binyan Laguna Representative Arman Dimagila Jr. na maging pinakamalaking septic tank sa Pilipinas ang lawa ng Laguna kung hindi kaagad kikilos at gagawa ng science-based action ng pamahalaan para ma-rehabilitate ang vital water body na nakakaapekto sa milyon-milyong residente ng Metro Manila, Southern Luzon at Southern Luzon. Isyu ng bayan, katotohanan, dos. May team ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan, dala nila. 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol, umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Take a little walk Maganda morning. across the track. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Secrets and Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? milk
just past the How are ya? Yun. Sumisigaw ba kayo ng ang init? Ano ba? Summer na ba? Ba? Nung isang araw, nung isang linggo lang Nakalubog kayo sa... tinatanong niya, asa na ang araw? Oo. Asa na ang araw? Asa na ang mga flood control? Ayun. Bumabaha. Oo. Ayan. Pero ngayon ang init! Alisangan! Ayan. Pawis ako! Ayan talaga. Oo. Talaga. Wala tayong tulak sipain. Oo. Talagang ganun. Tayo daw po'y merong habagat break. Sabi po ng Pag-asa at yan daw po'y mananatili sa loob ng mga susunod na ilang araw within this week. So, tamang-tama. Panahon para samantalahin, makapagpatuyo, makapaglinis. Ayun, yun ang importante. Ito ipinakita kaagad sa atin ng RH Television ang satellite. Merong Satellite may image. mamula-mula sa kahanan Pero yun nga, ba't ano ba yung namumula-mula na yun? Oo. Pero sabi ng Pag-asa nitong mga in the next coming days ay magiging maaliwalas daw po ang panahon natin at walang habagat. Walang habagat. Kumbachero. Maliban Considering ngayon po ay ika-4 na araw na ng Monday, ng Agosto. August. get you. Kaya di ba, pangkaraniwan ito ang mga bugbugan ng ulan kaya nga So samantalahin na natin ito. Tama itong panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos, Bayanihan sa Estero Program. Ito naman ay dapat hindi na talaga nawawala Dapat tuloy-tuloy. Dapat tuloy-tuloy ito at yan pinangungunahan na dapat ng mga local government units, lalo na dito sa Metro Manila. Ang sabi nga, di ba ang panahon ay hindi naman bumubuti. Talaga. Patuloy ang pagsama ng mga tao. Papasama ng papasama. Hindi lamang po ang mga tao, kundi pati ang kalagayan ng panahon. Yung tinatawag na climate change. Climate change. Isa ho yan talaga. Kaya minsan hanap ng dahilan ng mga nangyayari dito sa atin sa mga pagbaha. Isa ho yan, yung climate change na dapat nating, di ba, kinukwento to ni Kuyang Ricky Rivera. Tanggapin na natin ng totoo. Yung kinukwento ni Kuyang Ricky Rivera na itong climate change, isa ho sa mga dahilan yan, yung topografiya ng Metro Manila. Na ibig sabihin patag na mababa. Tapos na napaliligiran ng dalawang malalaking border of water. Itong Laguna de Bay. Laguna de Bay. Yan. At ang Manila Bay. At itong Manila Bay. Itong ang Look ng Maynila. Look ng Maynila. Ay magiging banayad ang pag-alon. Yun. Nakapagitan dyan ang Metro Manila. Na mababa. Kaya talagang bahain talaga ang Metro Manila. Yung iba kasi sinisisi kaagad reclamation, kung ano-ano kaagad ang pinupuntirya. Pero nakapagbigay na tayo ng maraming halimbawa sa ibang mga lugar na may mga reclamation. Hindi naman lumayo-layo tayo ng konti. Halimbawa lang, kumbachero, ang Macau, ang Singapore. Ang Singapore. Ang Dubai. Ang Dubai, kumbachero. Ang reclamation nila napakagagara. Massive ang reclamation. Bumabaha din. Di ba nitong nakaraan ang Dubai binaha din. Ang labanan lang naman, ang tanong lang naman pagka bumaha ilang araw ang baha? Ilang minuto ba ang baha? Ilang oras ba ang baha? Ito lang. Wag na tayong lumayo, kumbachero. Ang Dubai medyo malayo-layo. Ang Beijing, mas malapit-lapit sa atin yan. Kapag bibiyahe ka papuntang Dubai, mga 8 hours yan. Kapag bibiyahe ka papuntang Beijing, mga mahigit. Wala dito, mga 3 oras mahigit lang yan. Nitong nakaraan, bumagyo doon. Alam nyo kung gaano karami namatay? Halos 100. Grabe, no? Itong sa atin, sa mga nakaraang natin, kung hindi naman tayo nagpapaligsahan sa mga namatay, ang huling bilang nasa 38 yata, kumbachero. Ulitin lang natin na ang bawat buhay ay mahalaga. Mahalaga yan. For comparison sake. Gusto lamang nating ipuntirya na nangyayari ho yan, hindi lang dito sa atin. Pati sa mga mauunlad na bansa. Ang Beijing, capital city ng China, tignan nyo na.
Ang tindi ng inabot. Nito lang mga nakakarang kamakailan araw lang, yan, oo. kumpatsero. Ang daming ang mga sasakyan nila inaano din ng baha. Ang daming namatay. At kung ikukumpara sa atin, abay, medyo bida pa pala tayo. Ganon. Talagang ang panahon, kumbatsero, ay pambihira na. Pambihira na. Oo, Kaya tama ito. Tama ho itong ginagawang ito ng MMDA ngayon at kinalabit ng Pangulong Bongbong Marcos. So isa-isahin natin. Isa sa mga dahilan ng mga pagbaha ay yung topografiya, climate change. Yan. Na ibang panahon lumalakas ang mga buhos ng ulan. Madalas ngayon na gano'n na nangyayari. Napakaraming tubig ang ibinubuhos. Yang basura. Yan ang actually, kumbatsero, yun yung kagagawa natin Yan, gawa natin yan. Kagagawa na natin yan. Yung climate change, andyan talaga yan Oo. Hindi na natin mapipigil yan Talaga. Yung topografiya, talaga namang bahagi na. Ganyan na yan Nakagis na natin yan. But of Mula course, pa. merong tinatawag na engineering intervention na matagal namang ginagawa hindi lang ng kasalukuyan, kundi dekada na. At sabi nga, umuuho ang Maynila Ayan, Pababa ng pababa Ayun ang na nga. Maynila. Pababa ng pababa. Diba? Tapos umuuho. Sana umuuho. Karaniwan ang nauuhuan yung mga naguguhuan, yung mga creek natin, mga ilog natin. So ang sumusunod na dahilan yung siltation. Barado Clog na, sabi nga heavily silted pa. Sabi nga ng Pangulo, pwede ka na maglakad sa ibabaw ng ilog Oo nga. Dahil nga sa silted. Heavily silted na. Heavily silted. So yun talaga. Kaya yung engineering intervention na binanggit mo, kumbatsero, yan ang kailangan. At syempre, yung pakikiisa ng bawat isa sa atin, yung walang habas sa pagtatapon ng basura. Nako, yan. Bakit ba may mga bumabara sa mga estero ng mga basura? Dahil to sa walang habas sa pagtatapon ng basura. Alam mo ba, kumbatsero, na hindi ba anong araw to, Sabado, nagpunta ang Pangulo itong clean up drive na to estero linis na to. Ako na may pabida-bida. Pabida-bida. Noong Biyernes, kumbatsero, dahil sa matagal na natin itong pinag-uusapan, ako'y nangahas na gumawa na isang liham. Pinadala ko sa Pangulo. Isang formal na liham, kumbatsero. Hindi ko lang alam kung nakarating na. Ito naman... paano mo ba pinadala? Sa pamamagitan ba ng koreo yan? Sa pamamagitan ng internet, kumbatsero. Internet. Yan Akala ko sa koreo pa rin sinulat August 1. Anong araw ba yung August? Tama nga, Biyernes nga ito. Ang title po ng ating sulat sa Pangulo ay immediate action. Ano? Immediate action needed to reclaim and clear waterways from illegal obstructions. Mabilisang aksyon kailangan para mabawi. At malinis ang mga daluyan ng tubig mula sa mga illegal na nakaharang. Mga nakabara dyan. Yan po yung pinag-uusapan namin ni Kumbatsero. At actually, na-discuss nga natin to ng matagal with Secretary Bunoan. Ang tagal na, Kumbatsero, taon na. Ano sinasabi natin? Ang dami po kasing mga nakabara sa ating mga estero. Yung mga kinubabawan na at ang mabubusit ka lalo, hindi lang squatter to hindi lang squatter na illegal informal settlers, kumbatsero, kundi mga malalaking gusali. At ang case in point, kumbatsero, na laging sumasakit ang dibdib ko't lagi ko kasi nakikita, ito pong San Lorenzo College dyan sa Congressional Avenue. Eskwelahan pa pala. Ngayong, kumbatsero, nagsara na yung eskwelahan na yan. Ginawa ng kondo. Ginawa pang kondo. Nakakubabaw pa rin. Nakakubabaw, kumbatsero, sa creek. At yung creek, kumbatsero, kapag ka gustong pasukin ng DPWH dahil gusto nilang tingnan kung dumadalo,
hindi sila makapasok. Tingnan mo na yan. Ayaw papasukin nitong may-ari nung establishment na to, kumbachero. Yan na. Oh. Gaano karami po yan? Hindi lang yan. Isang halimbawa lang yan. Dito sa Maynila. Yung malapit lang sa Malacanang. Meron dyan. Totoo, kumbachero. Isa ring napakalaking condominium na Totoo, kumbachero. na nag-encroach na sa easement. Easement, ayan. Kaya binanggit natin, kumbachero, sa sulat natin, yung lantaran nitong paglabag sa batas. May batas tayo, yung Water Code of the Philippines. Correct. Na nagre-require po ng minimum of 3 meters na easement along banks of urban rivers at pati na rin po yung mga creek na ito. Kaya pagka po ginawa ng gobyerno, gagamitin lang ng gobyerno, babawiin atin yan eh. Sa bayan yan, babawiin mo lang. Kaya lang, ang ating binabanggit kumbachero sa sulat natin, unahin yung mga pangmayaman. Kasi baka sabihin ng mga mahihirap, ang kaya lang kami. Yung mga structure na i-bulldoze ng gobyerno yan. Nako, yun ang problema dyan. I-bulldoze ng gobyerno. Doon natin makikita ang political will. At baka kamag-anak at kaibigan pa ng nakaupo sa gobyerno ang nandidiyan. Pagka po nagawa ng gobyerno yan, pwede nyo nang i-bulldoze din ang mga squatter. Yun ang sinasabi na illegaling nakakubabaw sa mga estero, mga naninirahan sa estero. Kaya nga ang sabi natin, kumbachero, meron tayong 4 na punto doon. I-order ang immediate demolition without exception. I-relocate ang informal settlers sa mas ligtas na lugar. Ayan. Hold accountable any individual business owner or public official na nangunsinte o kaya nakinabang dito. At mag-conduct ng continuous cleanup and dredging operation dito sa waterways na ginawa na nila nung isang araw. Pag ginawa yan ng ating pamahalaan, doon natin makikita na talagang totohanan tayo. Tayo'y hindi PR lang, hindi papogi lang. At tayo'y naniniwala na ito na ang solusyon talaga sa problema natin sa mga pagbaha. Jerry Box at Anthony Tabesta. Beno! Ang tunggak na oras, 20 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga. ACS Balita, susunod na! Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, August 4, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Bureau of Customs nagtala ng record high collection na mahigit sa 85 billion pesos nitong buwan ng July. Mga preso, maaari na mag-enroll sa online course ng University of the Philippines. 49% ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap ayon sa SWS survey. Bad news, halos 2 pisong taas presyo sa produktong petrolyo. Kasado na bukas. Jesus Mario Jose. 6 sugatan sa pagsabog sa Tondo, Maynila. At bus nagliyab sa NLEX, higit 50 pasero nakaligtas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baja. At ito ang ACS Balita. Sa atin muna ang ACS Good News. Nagtala ang Bureau of Customs ng revenue collection na higit sa 85 billion pesos noong July. Lagpas sa target nitong 84.365 billion pesos.
Ito ay nagmarka ng pinakamataas Ba? na buwan ng koleksyon Aba. para sa Bureau of Customs ngayong taon. Aba. Mas mataas ng 5.15% mula sa 80.35 billion na nakolekta noong July 2024 at mas mataas ng 10.9% kumpara sa higit 77 billion collection noong buwan ng Hunyo. Mula January hanggang July, ang Bureau of Customs ay nakakolekta ng kabuang 544.23 billion pesos na nagpatibay sa kritikal na papel nito sa pagsuporta sa fiscal and economic agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Pati nga daw kung badyero yung si Alvear, Alexander Alvear, yung sa Port of Manila. Sa Port of Manila. Sa kauna-unahan. Nakatarget Nakatarget kung badyero. Kaya nga may Collector Alvear, congratulations. Collector Alvear, congratulations. Kailangan pala Oo, yun lang pala ang kailangan. Pinupus eh. Biruin mo sa mga nakalipas na kung ilang buwan siya dyan na negative. Ngayong July, biglang nakatarget. Talaga. May nag-message nga sa aking district collector kumbachero eh. Babasahin ko pero hindi ko napapangalanan. Sabi niya, pag matino pala patakbo boss, hindi masyadong mahirap kunin ng target. Ha ha ha. Ayun. Matindi ka. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Kaya naman pala. Kaya pala. Samantala. Ako na ba? Ikaw na. Samantala, magandang balita sa mga preso. Lumagda sa isang kasunduan ng Bureau of Corrections at University of the Philippines para sa edukasyon ng mga persons deprived of liberty o PDLs at paggamit ng UP at Bucor sa bahagi ng lupain nito. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang Bucor, UP Open University at UP Alumni Association ng Workforce Development Programs at online course para sa mga PDL at tauhan ng Bucor. Papahintulutan din ang mga preso na ma-access ang UP Open University Massive Open Online Courses at tutulungang maging handa para sa trabaho sa pamamagitan ng technical at vocational program. Tutulungan naman ng UP Alumni Association ng mga bilanggo hanggang matuto. Ayan, tuturuan sila hanggang matuto. Paano matuto, kung turo ng turo tapos hindi matuto? Ayun. Tutulungan ng UP Alumni Association ng mga bilanggo hanggang matuto at makapagtapos ang mga ito. Pati na rin sa paghahanap ng trabaho oras na lumaya ang mga PDL. Ayun. Sasabihin ngayon ng mga taga-Bilibid, batang UP ko. UP ito. UP to. Tsaka siguradong hindi magbubulakbol yan, hindi magkakating classes yung mga yan. Sabihin, boss, may lakad ako eh. Anong lakad? Prof, may lakad ako eh. Prof, may lakad. Anong lakad? Lapit ka Warden, may lakad daw to. Ay, nako. Alas 6:28 ang ating oras at sa atin naman bad news. Naku po. Kasado na ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Batay sa pagtaya ng mga oil players, naglalaro daw po sa unas 1.70 hanggang 1.90 ang posibleng maging dagdag sa kada litro ng gasolina. Sa diesel naman ay mga maring 1.20 ang itaas, habang piso naman ang pwedeng itaas sa kerosene. Laging Martes, di ba, kung magtaas? Laging Martes. So ano nang dapat gawin ngayon? Magpapultang lang kayo. Kabilang sa factors na nagpapataas daw po sa presyo ng crudo ay ang epekto ng US sanctions sa Russian and Iranian oil sellers, mataas na demand sa gasolina at ang pagbaba ng piso kontra dolyar. Engineer Ronald Talent, 6:29 na ng umaga. Kumusta ba dyan sa Kabanatuan? Mainit ba? Nasa 49% ng pamilyang Pilipino o 13.7 milyon na pamilya ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap pa rin nitong buwan ng Hunyo. Sa survey ng Social Weather Station, mas mababa daw ito ng 1% kumpara sa 50% na naitala noong Abril. Tinanong ang 1,200 respondents mula June 25 hanggang June 29 at 10% sa mga ito ang nagsabing nasa gitna sila ng pagiging mahirap
at hindi mahirap. Ayun. So, ayos lang. 10% yung ayos lang kasi nasa gitna eh. Kabilang sa 49% ang nagsabi ang 34.8% na nagsabing sila ay always poor. Oba? 6.4% ang nagsabing usually poor. Okay. At 7.88% ang nagsabing newly poor. Bago. Bago. Bagong, yan, bagong naghihirap. Bagong mahirap. Ilang percent? At 7.8% ang nagsabing newly poor. Dati okay to. Dati, oo. Ngayon Dati, mahirap na sila. Dati nga nasa Forbes Park ako eh. Ngayon sa Dasma na lang. Nasa Dasma na lang. Parang gano'n. Talaga. Alas 6:31 ang ating oras. Sumampa na sa 6 ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa Tondo, Maynila. Sa ulat ng Manila Police District, 4 sa mga biktima ay magkakamag-anak. Isa sa kanila ay naputulan ng kamay, may tinamaan sa baba, habang isang senior citizen naman ang butas ang pisngi. Ayon sa tricycle driver na nakasaksi ng insidente, nangangalakal ng basura ang mga biktima nang maispatan nila ang isang air compressor. Kinalas pa umano ito ng mga biktima at saka pinagpupukpok dahilan ng pagsabog. Agad naman silang isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center at sa Tondo General Hospital. Alas 6:31 na ng umaga na imbaggabigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Ligtas ang lahat ng paserong sakay ng isang pampaserong bus matapos itong magliyab sa North Luzon Expressway sa bahagi ng Angeles, Pampanga. Naganap ang insidente kahapon ng madaling araw, lulan ang higit 50 pasahero. Kaagad nakalabas ang 51 pasahero ng bus bago tuluyang kumalat ang apoy. Mabilis ding naapula ang apoy sa pagresponde ng mga otoridad habang patuloy ang investigasyon sa dahilan ng insidente. Ano kayang bus to? Oo nga. Dapat nangyari nabanggit na natin yung bus. Alas 6:32 ang ating oras. Masantos siya kabosaned sa kayo namin. Nagbangon kila. Pwede na rin palang magpatuli ang mga ghost o multo. Nabuking sa findings ng Commission on Audit na kabilang pala sa mga ghost beneficiaries ng iba't ibang ghost deliveries and ghost projects nung panahon ni Tarlac City Mayor Christy Angeles ay mga kabataang gustong magpabinyag o magpatuli. Natuklasan ng COA na maging yung mga device na may brand na Angel's Cut. Aba. Angel's Cut. Angel's Cut. Dati German yan. German Cut yan eh. Tsaka ang alam ko, Angel's Burger. Burger. Buy one, take one. Ayun. Yun daw, ilang mga device na may brand na Angel's Cut ay ginamit daw sa libreng tuli project ni ex-Mayor Christie ay hindi rehistrado at walang lisensya sa Food and Drug Administration. Bakit may picture pa ni Mayor Christie? Baka naman sabihin sinisingle out natin si Mayor. Lahat ng klase ng anggulo ng picture pinapakita natin eh. Kumaliwa, kanan. Baka sabihin naman pinapatrabaho ni Governor Yap ito. Magkalaban sila sa politika. Magkalaban ba yun? Tapos na eleksyon na. Tapos na eleksyon. Bakit naman ang ganda lang ni Ma'am dito? Sa report ng COA, pero ito'y COA. Sa report ng COA, umabot ng mahigit sa 100 milyong piso ang kabuuang ghost deliveries and overpriced medical procurements ng Tarlac City LGU. Mahigit daw sa 100 million pesos. 100 million? Samahan naman nun. Sa pagitan ng 2017 hanggang 2018. Ghost deliveries tsaka ghost tuli. Ibig sabihin, may mga nakalistang nagpatuli, wala palang nagpatuli. Pero bakit naman ngayon lang nilabas ng COA yan? 2017 to 2018 pa pala yan. Ang tagal na pala nito. Baka naman paano yung 2023, 2024? Ito ang sagot. Sinampahan na ng Office of the Ombudsman ng iba't ibang kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Government Procurement Act at Anti-Plunder Law ang 13 opisyal kabilang ang mga miyembro ng Bids and Awards Committee ng Tarlac City LGU nasabit sa anomalya. Ang ombudsman ang nag-file ng kaso o sinampahan lamang ng kaso sa ombudsman? Sinampahan sa ombudsman. Sa ombudsman. Ayun. Kasama sa mga suspendido sa loob ng 6 na buwan ay ang City Health Officer na si Maria Carmela Laksamanago, City Treasurer Agnes Torres at City Accountant Rolando Domingo at iba pang kasabwat sa naturang anomalya.
Si ex-mayor Christie na ngayon ay halal na congresswoman na pala. Kongresista na pala. Kaya pala yung background niya doon sa picture Parang ay sa Congress, sa batasan. plenary, Ayan, Ayan, sa plenary. oh. Si Congresswoman Christie ay hindi pa kabilang sa charge sheet ng ombudsman. Ayan, 5 incumbent at mga dating Tarlac City Councilors ang nagsampa ng demanda sa ombudsman. Teka, suspendido na? Yung binabasa mo, parang... yung mga nauna yung mga city health officer, treasurer, yun mga suspendido na. Kasasampa pa lang nung kaso? Hindi, mukhang hindi kasasampa ito. Mukhang ito na yung ito na yung action ng ito na yung action ng ombudsman. Tapos ay ang nagsampa pala ay mga city councilors ng Tarlac. Ayun. Susunod! Dito boy! Uy, ano na ang update natin sa registration ng COMELEC? Dapat tayong update yan, Chairman. Ayan, matutuloy ba ang barangay at SK elections? Ayun. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:36. This time check is brought to you by ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Aba, kumbachero, nag-text si Attorney Romulo Macalintal. Siguro narinig na ikaw ay lumiham sa Pangulo tungkol doon sa mga... Oo, yung mga nakatuntong sa mga creeks, sa mga estero. obstruction. Mga waterways, mga easement na... na hindi na pinansin, binigyan ng building permit ng munisipyo. Kutakot na mga isa sa mga maring dahilan kung ba't tayo binabaha. Sabi ni Attorney Mac, ako rin. Susulat din siya. Sumulat na rin daw pala siya. Sumulat na rin daw pala siya at ang kanyang liham ay may kinalaman naman sa barangay at SK elections. Hi. Hello. At sa kanyang liham, kumusta rin mga kaibigan? ganito po ang kanyang sinabi. Mahal na Pangulo, sana po'y datnan kayo ng liham na ito na nasa mabuting kalagayan. Walang anumang iniinda sa katawan. Walang ubo. Walang sipon. May ganun. Walang lagnat, walang sinat. O anumang masakit sa kalamnan o kasukasuan. Siya. Attorney Mac, parang 2x2 yun. Kung ako naman ang inyong tatanungin, maayos naman po ang aking kalusugan kahit medyo nagkakaedad na. Yeah. Because the law of the heart is love. Lumiham nga po ang si Attorney Mac dyan sa Pangulo at gusto niyang actually ito very consistent dito si Attorney Mac dito sa issue ng napakadalas na lang tuwing nalalapit ang barangay election, andyan na ang mga pagkilos para ma-postpone. Tayo nga nun, di ba? Ang sabi na natin, tanggalin na nga kaya yung election na yan. Ipa-appoint na lang ang mga... ipa-appoint na lang yan. Total naman yung mayor, binigyan mo na ng mandato, bigyan mo na rin siya ng tsansa na mag-appoint ng barangay. Parang isang departamento na lang sa kanyang munisipyo o city hall. Tsaka yung sinasabing ang barangay apolitical, kalokohan yun. Hindi naman nangyayari. Kahit si chairman, tanungin mo. Alam ni chairman yan, hindi totoo yan. Alam niya. Sinasabi dito, isang binabanggit ni Attorney Mac, yung daw first Monday of November 2026 kung saan ay doon yata ililipat yung barangay elections
BSKE na ngayon na gaganapin ngayong December is All Souls Day. Oh. A sacred and deeply significant part of our religious tradition where we honor our dearly departed. So sabi niya, holiday yun. Holiday, walang pasok yun. Walang pasok yun. Kaya may mga panawagan daw na wag na. Tapos ito raw pong panukalang batas para i-postpone is deceptively styled as one setting the terms of office of barangay officials. It is in reality a measure that postpones the December 2025 elections and effectively extends the term of incumbent barangay officials. So, Nagaya ng ipinangako sa mga barangay officials ng mga nangangampanyang politiko. Ayun. Para sila suportahan nung panahon ng eleksyon. Marami pa hong binigay na mga kadahilanan kung bakit hindi ito dapat napirmahan ng Pangulo. Yung kasing panukalang batas, andun nasa sala na ng Pangulo. Nasa mesa na. Umalis ang Pangulo. Paano yan? Papuntang India. Papuntang India ang Pangulo. Sabi siguro ng Pangulo, saka na, pagbalik ko na, hulugan mo na tayo. Kaugnay ho niyan, ito na pala, nasa linya natin. Si Chairman, merong malakas promo dyan. Ito na sa linya natin, si Chairman George Garcia. 6:45 ang ating oras. Mr. Chairman, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Ako, magandang morning po, Ka Tunying, Ka Jerry. Magandang morning po sa mga kababayan natin. Oo. Pero nitong mga nakakaraan, matindi ang preparasyon ninyo, Chairman, di ba, sa BSKE. Pero may naramdaman o may nabalitaan ba kayo o may pasabi ba sa inyo na ipopostpone talaga, lalagdaan ng Pangulo ang postponement ng BSKE? Yes po, Ka Jerry, Ka Tunying. Noong nakarang araw, hindi na po tayo nakatiis. Tayo po nakipag-ugnayan na sa Palasyo ng Malacanang upang maging masigurado natin kung ano ba talaga ang update na tungkol dyan sa panukalang batas na yan. At kinumpirma po sa atin, ngayong Agosto 12, alas 2 ng hapon, nagkakaroon ng isang formal na seremonya kung saan lalagdaan ng ating Pangulo yung panukalang batas na magpapaliban ng barangay and SK elections. At the same time, magpapahaba po ng termino mula 3 taon, magiging 4 na taon na po ang magiging termino ng barangay at SK officials. Kaya po ang COMELEC, kahit po may ganong klaseng announcement, hindi naman po kami, Ka Tunying, Ka Jerry, tumigil sa paghahanda rin kasi nga po mahirap na. Baka nga bigla namang hindi naman magkatuluyan, papaano po kung wala tayong registration man lang ng mga botante. Kaya naglaan kami ng 10 araw na registration dahil yung 15 to 17 natin, baka walang makaboto kung sakaling hindi po tayo magpaparehistro. So dun ho sa bill na lalagdaan ng Pangulo, hindi lang effectively pinopostpone ng election from December this year to next year, kundi pinahahaba pa ang termino ng mga barangay officials from 3 years to 4 years. Mukhang yun po talaga ang talagang pakay noong mismong panukalang batas na i-fix na yung termino ng mga barangay officials na from 3 years gagawin ng 4 years, pero subject only to one re-election. One re-election. Barangay. So, ibig sabihin po, Ka Tunying, Ka Jerry, 8 taon lang sila kung tutuusin kung talagang ma-re-elect. Samantalang doon sa dati po, 3 taon, tapos 3 consecutive terms, and then 9 na taon kung sakali naman. Yung SK po, isang term lang, 4 years lang po. Isang term lang. Kung yung binabanggit ni Atty. Mac na kung ipopostpone daw ngayon, yung schedule na pinupuntirya for 2026, November, All Souls Day daw po yun, Chairman. Opo, kami po, wala kami diskresyon doon, Ka Tunying, Ka Jerry. Siyempre, kami ay tatalima lang, kahit papasko yan, gagawin namin ng halalan. Siguro po, kaya po nila minarapat ng Kongreso na gawin po November 2 upang yung mga kababayan natin na naubuhi sa probinsya, masamantala na rin na sila inaandyan, walang pasok, and therefore magtutuloy-tuloy yung bakasyon po nila. Paano yung umuwi sa probinsya? Dito pala nakarehistro. Yan ang problema, ano? At pero ang kainaman nito, Chairman, yung mga ghost voters, makakaboto na. Ayan, at least hindi na sila ghost. Ngayon po natin naglilinis natin na sobra yung listahan. Ganito po mangyayari sa atin.
kung sakali talagang hindi matutuloy ng December 1 barangay and SK elections natin, at ito ay marireset sa November 2 ng 2026, ang ating pong registration ay muling magsisimula ng 3rd week ng October at matatapos naman ng Hulyo ng susunod na taon. Kaya medyo mahaba-haba yung gagawin nating registration of voters at mako-cover natin ang lahat halos ng mga hindi nakakapagparhiso at mas malilinis natin yung listahan ng mga botante natin. So yung registration po ngayon Ongoing yan, nung sumamba ako noong isang araw, ina-announce yun sa mga mula August 1 hanggang 10. August 10. Paano po yun? Tuloy pa rin yun? Apo, tuloy-tuloy po. Hindi po kami hihinto katingin ka, Jerry. In fact, kahit po malagdaan ng ating Pangulo, ang ating pong panukalang batas 12 ng Agosto, tutuloy-tuloy pa rin po kami ng iba pa naming paghahanda. Katulad ng procurement, wala pa naman po kami nagagastos na malaki so far. Wala pa naman tayong binabayaran. Kasi po mahirap kung halimbawa si Atty. Mac pumunta sa Korte Suprema at pagkatapos ay makakuha ng temporary restraining order, therefore, nangangahulugan tuloy ang December 1. Paano po kung hindi tumigil na kami sa paghahanda? Wala naman po ang covenant, kami po ang masisisi. So, kung sakali man ma-postpone talaga at mapirmahan yan, sabi nyo, hindi pa naman kayo nakakagasta o hindi pa ganun kalaki ang inyong naisalyang pondo para dito sa December elections? Wala pa po dahil nga nagsimula pa lang kami ng mga procurement, pagbili halimbawa ng mga ballot boxes, 60,000 yun. O kaya yung pag-procure ng mga indelible ink o yung paghahanda para sa pag-print ng mga balota. Ang ginawa po nga namin sa balota, pag inimprenta yan, wala nang date na nakalagay para kung sakaling hindi matuloy ang December 1, matuloy yan sa susunod na taon, magagamit na rin po natin yan kahit by next year. Yung indelible ink, huwag niyo munang bilhin, baka matuyo. Oo nga. naman po katunying, pagka hindi naman natin binili kaagad, pag natuloy ang halala sa December 1, hindi po kaagad yun ang mga mass manufacture. Yung pala yun. Indelible ink din. Tama po kayo talaga. Kung merong masasayang, isa po yan. Indelible ink. Masayang, po kung mabibili namin, kasi po may buhay po yan may lifespan po ang indelible ink kalimitan, 6 hanggang 8 buwan lang po yan. Isang indelible ink. Gaano kalaki bang volume ng bili niyo? Ano ba? Itong procurement na to para sa BSKE? Kung sakali po, meron tayong mahigit na 200,000 na mga presinto, so kulang-kulang 1 milyon na mga indelible inks po yung kinakailangan bilhin po natin. And syempre, meron pa kami mga folders na kailangan, ballpen na kailangan. Yung ballpen, pagka po ginamit natin yan, dahil tayo po hindi automated, manual. Tama, manual yan. Matuyo rin. Matuyo rin yung ballpen kapag medyo nagtagal. Kaya medyo crucial po yan yung... So, bibilin nyo pa rin. At ilan hindi. Bibilin nyo pa rin itong pwedeng masira dahil sa... hindi mo naman nakataga sa bato yan no? Opo, kaya ang amin po magiging basihan, hindi po yung paglagda ng ating Pangulo, kung may pupunta sa Korte Suprema at ano ang initial na aksyon ng Korte Suprema. Ito ay hindi naman pag-preempt ng aksyon ng Korte Suprema. Kasi po, kung ang aksyon ng Korte Suprema ay komento lang, Solgen, comment lang kayo, o di at least ibig sabihin po nun, walang restraining order. Tuloy pa rin. Po, kung may pumunta sa Korte Suprema, pagkatapos ay huminto na kami sa lahat ng ginagawa natin, pagkatapos ay biglang may TRO ngayon, yung po kasing procurement, katunying ka, Jerry, may proseso po yan. Mahaba rin yan Naabot usually po ng 2 months yung procurement process. Pero kung kailangan nyo talaga ng matagal-tagal ng buhay ng indelible ink, si Kumbachero. PM is the key. PM is the key. Chairman. Hindi na pinupukpuk na matilyo. Teka muna, Chairman. Hindi pa ba natin pwedeng gawin na ring automated ang barangay elections? Gustong-gusto po natin yan. Yan nga po sana mapag-usapan at mapag-isipan po ng ating Kongreso. Na sana po sa mga susunod na i-automate na natin. Alam niyo po yung napakaganda ng automated. Tinesting na po natin yan October 2023, yung huling barangay and SK elections, dyan po sa Dasmariñas, Cavite, at dito sa isang distrito sa Quezon City, 30 minutes lang po. Available, lumabas ng result. Na po ng mismong panalo ng mga kandidato. At alin ho bang mas makakatipid doon? Yung kung automated o ganitong mano-mano pa rin sa barangay at SK? Kung tutusin po, matipid ang mano-mano dahil nga po sa siyempre wala kang bererentahan man lang na makina na medyo mahal. Kaya lang, pwede rin po kasi na pag nagrenta tayo ng makina, sa halip na 1-time use, 2-time use.
Nakakaroon ka para sa national and local election at renta, kasama na yung barangay. yun, oo. Doon papasok ang pwede mapag-usapan na dapat talaga synchronized na rin ang eleksyon sa barangay. Ayun nga eh. Sabay mo na, hindi Oo. na natin mahaba ang balota, at least isang pasok lang, isang gastusan na rin lahat. Kaya nga ano. So yung dito ho sa pipirmahan ng Pangulo, hindi hindi kasamang nakalagay doon na automated. Mano-mano pa rin. Opo. Mano-mano Opo, pa rin. po, kakailanganin po ng separate na batas. Para po Ayun. sa mano-mano po tayo, simula ang botohan ng alas 7 na umaga, matatapos na hanggang alas 3 lang. Yan po yung existing na batas natin. Although, meron pa rin po tayong 5 to 7, yung early voting hours sa mga nakatatanda at may kapansanan na nagdadalang tao. So doon po sa mga nakikinig sa atin, especially yung mga barangay officials yan, mga SK officials yan, at pati na ang mga gustong-gusto ng palitan ang kanilang mga opisyal, bad news dahil pipirmahan na po ng Pangulong Marcos sa kailan, Chairman? August 12. Po, Agosto 12, tama ko, alas 3 ng hapon. ang batas na nagpapaliban sa barangay elections. Okay, kanina po pinag-uusapan namin ni Jerry, para naman lalo na tayo siguro makatipid. Total naman apolitical naman ng barangay. Apolitical yan. Apolitical naman. Kunwari, hindi kayo chairman ng COMELEC, kunwari lang, bilang isang abogado, di ba, ano sa inyo dun sa mungkahi namin ni Combachero na i-appoint na lang yung mga barangay officials na yan. Total naman, may mandate na yung mag-a-appoint sa kanila para sabayin na sila nung mayor. Alam niyo po, nung nagpa-practice ako, yan po ang position ko eh. Sapagkat sa bandang huli naman, lahat naman ng nakikialam din naman pati. Sa eleksyon, ang mayor, ang governor, ang pinapakialman din. Pero yung loyalty, kalimitan, nandun sa mga nakikialam. At hindi totoong Katipiran yan. at hindi totoong apolitical, Chairman, di ba? Ang sabi po kasi ng desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso po ng Quintos versus COMELEC, ang ibig sabihin lang daw po ng apolitical, hindi naman yung hindi makikialam si Mayor. Hindi makikialam yung mismo mga opisyal ng lokal. Kung hindi, wala lang political parties, walang kona. Yun lang pala. Yun lang pala Ibig yun. sabihin ng apolitical. Ang laki ng matitipid natin kung ganun, Chairman, ano? Kasi kapag kalaban din yung barangay, kalimitan, sumusuko rin doon sa nakupong LGU, local chief executive Tama. niya. Ganun din. Ganun rin po, nababaliwala na rin yung independence sa pinatawag. Tignan nyo na, ang laki ng matitipid ng gobyerno, ang laki ng matitipid ng kandidato, ang laking kapayapaan sa pamayanan dahil ang barangay chairman yan ang nag-aaway ang mga magkakapatid, ang magpipinsan, ang magkakapitbahay. Hindi po ba, Chairman? Alam niyo po, Kathleen, Jerry, yan din naman ang dapat natin pag-usapan. Ganung wala pa naman talagang batas o na magsasabing appointed na lang sila. Huwag pong babaliwalain ang mga kabarangay natin. Yung eleksyon ng barangay SK, tama po yung sabi, lagi na lang si Kapitan yung nagsasabong o lagi si Kapitan naman yung nawawala pagkatagbaha. Dapat tayong karapatang magreklamo kung hindi naman tayo maghahalal sa kanila o hindi tayo yung boboto para sa kanila. Kaya talagang huwag pong babaliwalay ng barangay. Sila po ang frontliners eh. May nakawan, may awayan sa pamilya, may magkakapit-bahay na alulod lang ng bahay ipinag-awayan. So, yan po ay dapat barangay ang frontliners po natin. Ayun. Chairman, maraming salamat. Thank you, Magandang Mr. Chairman. Magandang morning po, Kapitan Jerry. Salamat po. COMELEC Chairman George Garcia. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Let's move and get it on. Yeah. You got the healing that I want.
Ay, sa mga taga, ano ito, UL, Bagong Paraiso, Barangay Bayanan, Muntinlupa City, abay lakasan ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon. Dahil andyan, pag-alagala ang ating malakas agent. Maraming dalang pera. At may mga grocery pa at kung ano-ano pang ipamimigay sa mga mahuhuli niyang nakikinig, nanonood sa DZRH. Ulitin natin, Bagong Paraiso, Barangay Bayanan, Muntinlupa. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon nang kayo'y swertihin sa araw na ito habang maganda sikat ng araw. Sabi po ng Pag-asa, in the next coming days ay ganyan tayo dahil meron tayong habagat break. Kaya pala talaga namang napaka-alinsangan kahapon. Tama-tama yan para pati doon sa mga lugar na binaha, medyo kumati-kati na ang tubig. Doon nga pala sa mga nagtatanong tungkol kumbatsero sa PAGCOR photo contest, nako tapos na. Ba't gusto ba nila sumali pa? May mga gusto pang humabol. Nako tapos na ho. Hanggang end of July lang po 'yun. Yun hong photo contest. Kaya ang sabi ho ng PAGCOR ngayon, gusto na lamang naming ibalita sa inyo na umabot sa mahigit 67 million ang naipagkaloob nilang ng tulong ng PAGCOR sa mga lugar na sinalanta ng mga sunod-sunod na bagyo at malawakang pagbaha nitong mga nakakaraang linggo. Mahigit 74,000 families po dito sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon ang nabigyan ng food and non-food items na may lamang bigas, dilata, noodles, kape, hygiene kits at banig. Ayon po kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, sa huling linggo lamang ng Hulyo ay umabot sa 41,000 relief packs na nagkakahalaga ng 37 million pesos ang naipamahagi sa mga residente. Ayun, ang laking bagay niyan kumbatsero. Natulungan nila. Yan sa Zambales, Bulacan, Laguna, Mindoro, Rizal, Tarlac, Nueva Ecija at Olongapo. Ayos, maraming salamat po. Thank you. Mr. Chairman, wala na ba tayo dyan? Ayan, Samantala, eto merong isang good news. Merong isang good news. Teka. Nasaan ba yun? Asa ba tumutunog na yun? Ayan. Ay, Kuya Ronald Talents, yan, nagmamaneho pala, kaya pala nakatutok sa ating magang-maga. Ayan. Ito, Kuya Ronald, may good news. Pag sumakay ka sa MRT at sa mga libreng sakay, ito, magandang balita ito dahil ang DOTR daw ay nag-alok ng libreng sakay sa mga pasaherong may issue sa top-out sa cashless system ng MRT. No? So kapag itinap at hindi gumana, libre ka na. Maganda yan, dapat gayahin yan. Alam niyo kung saan? Sa mga highways natin, sa mga expressways natin. Kapag hindi gumana yung RFID, ayaw bumukas nung barrier, libre na dapat. Pwede yun. Ayan, Secretary. I agree. Secretary Vince Gonzales. Sinong Vince Gonzales? Si Val yun Val Gonzales. Val Gonzales. Pero sa kay Secretary Vince Dizon. Kay Secretary Vince Dizon, pwede sigurong isama na yun, Secretary, pwede yun, Ay, Secretary. Para ayusin nila yung RFID. Yung RFID. Sige nga. May nagtatanong dito si Beth Gray, "Hoy, Jerry, bakit ka naka-face mask?" Naku, baka mahawahan po kasi ako. Alam niyo naman, pinagmamalasakit ako ng... Kailangan ganun. Hindi lang naman para sa kanya, kundi para din sa akin. Kaya ako, hindi na ako naka-face mask. Ayan. Dahil naka-cover na siya. Ganun tayo. May virus Ang face mask talagang mukhang lagi na nating makakasama ngayon. Kapag meron kang sipon, ubo, face mask ka na. Ito. Para hindi ka na makapanghawa Hindi pa. ka na makapanghawat. Yun. Eto na. Nandito na. Ang good news. Siguro yung mga sumasakay sa MRT, sana hindi gumana. Sana hindi gumana. Naku po, gumana. RS5, Val Gonzales. Coming Val. Jerry at Anthony, simula ngayong araw ng Lunes, magbibigay ng libreng single journey ticket ang Department of Transportation sa mga pasahero ng MRT 3,
na hindi makakapag-top out sa mga istasyon dahil sa system error sa pinatutupad na pilot run ng cashless system sa linya ng tren. Ayon sa DOTR, ang mga pasahero na apektado ng systems error ay makatatanggap ng libreng ticket na hindi mai-expire ang visa o maaari nilang gamitin sa susunod na mga biyahe. Ang cashless na pagbabayad ng pamasahe sa MRT3 gamit ang mobile phones at credit o debit cards ay ang bagong paraan ng DOTR para mabawasan ang mahabang pila sa paggamit ng gift cards at single journey ticket. At upang makakuha ng libreng train ticket, maaaring pumunta ang mga pasahero sa anumang ticket booths ng MRT3 at magpakita ng pruweba ng failed top-out transaction. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ito'y tugon ng ahensya sa hinaing ng mga sumasakay ng MRT3. Dahil humihingi Jared Anthony ng pangunawa si Secretary Dizon sa ilang mga problema ng ipinatutupad na pilot run. Una nang dinagdagan nitong nakalipas na linggo yung mga cashless turnstile sa MRT3. Tuloy-tuloy aniya. Sabi ni Secretary Dizon, tuloy-tuloy ang systems upgrade para mabawasan ang aberya. Paliwanag pa nitong si Secretary. Dapat ganun talaga. Yan ba ano yan? May private company na provider ba yan, Val? Correct, oo. Naghanap pa sa ibang bansa ang Department of Transportation ng isang sistema na magagamit para sa mas mabilis na pagdaan o pagpasok sa tren mismo ng ating mga gumagamit ng MRT3. So pag tinap at hindi gumana, libre na. Oo. Galing. Sana hindi gumana. Parang walang pinag-ibayan doon sa probinsya ninyo sa Amerika, Jerry Anthony, na kapag nagka-aberya yung tren, binabalik yung pamasahe. Sistema na ito. Pagka nga nagkita kayo ni Secretary Vince Dizon, yung aking anak na si Zoe, nung isang araw, nagre-reklamo sa akin, ba't ba, ano na makakareklamo? Kailangan daw ng maraming barya. Bakit, kako? Yung bibili daw siya ng card dito sa FPJ station, papunta ng LRT nga. Para sa student. Nagkasabay sila ni Gerard. Yun daw dito, yung lagayan nung bill, 50 pesos ganon. Hindi gumagana. Kaya kailangan barya lang barya. So wala ka naman barya. Pero yung bill, yung i-insert mo yung bill, ayaw gumana. Kaya sabi ko, sasabihin natin kay Tito Val Gonzales yan. At sa DOTR naman siya nagko-cover. Sinabi ko na sa iyo. Yan ang mga dahilan na Anthony at Jerry. Kaya naman gumagawa ng paraan itong si Secretary Dizon at ang para nang sa ganun maiwasan na yung paggamit pa ng barya-barya. Yung itong cashless payment na ito na unang ipinatupad sa MRT3 ay plano na ring ipatupad sa LRT1, LRT2 at ito'y gagawin sa susunod na sa bus, mga bus. Ganun na rin. May jeep card na rin kahit sa bus. May jeep card sa bus. Di ba? Mukhang yan na yung direksyon sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Dizon sa Department of Transportation. Yung sa, baka ma-tsempuhan mo ulit si Secretary Vince. Baka naman pwede mong isama ka mo yung mag-date na kayo. Yung RFID na hindi gumagana. Sa mga expressways, pag hindi gumana, libre na rin. Alam nyo ba sa Cavite, sa Jerry Anthony, ay magpapatupad na ng isang sistema na maaari na rin gamitin ang cashless transaction gamit ang credit card, gamit ang debit card dun sa pagdaan, dun sa mga tren. So napakaganda nung binabanggit ninyo. Kapag hindi gumana o hindi tumaas yung barrier, dapat nga gawing libre. Hindi malayong aprobahan yan ni Secretary Dizon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang sorry. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano sinasabi mo, kumbachero?
parang nagkakasagutan nga si Secretary Vince Dizon saka si Mr. Manny Pangilinan Oo. dun sa baha. Sa NLEX? Sa NLEX. Sabi kasi ni Secretary Vince Dizon, hindi dapat nagbabaha sa expressway. Aalamin ko sa kanila kung ano nangyari. Sabi niya, solusyonan natin. Ngayon, kung ganyan pa rin at hindi nila magagarantya, magpapa-impose talaga ako ng penalties. Sabi niya, sumagot si MVP. We're tollways operators. We build tollways. We're not in the flood control part of it, no? Of course, it becomes our problem. So we need the cooperation of the LGUs. We need the cooperation of national government to solve the flooding issues in the areas where NLEX traverses. Lagi kasi talaga problema yung sa NLEX no? Oo, laging problema sa NLEX. Mukhang magandang pag-usapan to. Magandang pag-usapan. May punto rin dun si Tito MVP. Tito MVP. Alam mo naman, medyo dikit tayo dyan sa... Siyempre, Tito. May punto ho kayo doon. Kayo mag-alala. Tama ho kayo doon. Pero ang sabi po ng ilang mga dumadaan sa NLEX, Tito Manny, total, kayo naman ang operator niyan at kayo ang naniningil diyan. Kasama yung buo. Kasama 'yun. Hindi lang yung kalsada mismo, kundi yung iba pang mga aspeto ng ng operation ng tollway. Ang problema kasi diyan talaga kung yung buong lugar, hindi lang yung expressway mo pati yung kanan niya, yung kaliwa niya baha na. Yun ang problema talaga diyan. Kaya dapat talaga pagtulungan yan ng national government, local government at ng toll operator. Talagang dahil ang NLEX nakakatakot na, nakakanervous ng dumaan ngayon. Sipin mo kung abutan ka dyan ng mawalan ka ng gas, dahil sa baha. Nako po, tulad ng mga inabot itong nakaraan, yung mga natrap, natrap hanggang sa lumalim ang tubig, inabot na sila. Parang sabi nga nung isa na interview, akala niya katapusan na niya. Lahat ng kasalanan daw niya, hiningi na niya ng tawad. Talaga. Dahil hindi na siya makakaalis. Yung baha daw, pumapasok na sa sasakyan. Talaga. Unti-unti pumapasok, di ba? Yun ang napakahirap. Talaga. Very traumatic yun. Meron niyang isang nakausap yung reporter, hindi na ako ulit sa mga kasalanan daw niya. Kala ko sa pagdaan sa NLEX. Yun pala, sa mga kasalanan niya. Nako po, inang. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. PhilConsa may apela sa Supreme Court. Muling isaalang-alang ang desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pangulong Marcos sa biyaheng India ngayon para sa kanyang 5 araw na state visit. Attorney Harry Roque uuwi lang ng Pilipinas kung mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang magsasabi nito sa kanya. Pagpatay sa 10 sabongero na saksihan ng isa sa naarestong suspect ayon sa DOJ. Metro Manila Council malamig sa panukalang total ban sa street parking. At publiko pinag-iingat sa mga hindi otorisadong Star City vouchers o gift certificates na ibinebenta online. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang bago ang detalye ng mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Yan. May nanalo na. Meron na. Diyan sa Barangay Paraiso. Ano ba? Bagong Paraiso, Barangay Bayanan, Muntinlupa, RL6, Sherwin Alfaro. Go, go, go!
Yes, agapon sa Jerry dito at bagong paraiso sa Barangay Bayanan sa Muntinlupa. Huling-huli natin na nakatune in sa radyo ito ating listener. Pero happy birthday muna. Baka may birthday dito. Happy birthday to you. Sino na birthday? Wala. Umaga na kayo, ha? Ay, ito ba may birthday? Birthday ng Talaginting. Kaya kanina pa bumabahan ng ito. Wala pang tigil yung inam. Ayan, umaga na. May araw na. Pero ito, malakas talaga. Mas malakas doon sa yung radyo. Si tatay ito, nakikinig sa ng radyo. Pangalan niya pa tatay. Tatay Jose. Palagi kaya katuling sa Visa Race. Sino pa po rin tumakaw sa pag-umaga? Kalma po. Kailangan niyo makunti yung radyo niyo. May iko tayo. Nagpipidback Ayan, sa lakas sa'yo. Mapuputol tayo. Sino pa po rin tumakaw, sir? Si Deo Makalma po. Si Deo Makalma. Babae, siya Arvin po. Si Erwin Alparo. Si Sir L. Si Sister L. Sabi na nga po Dapat yung tatay yung talagang yung mga hinahanap nito kay mga Sister L Yung babae. Talaga ha? Ayun si Elaine. Si Sister L, si Elaine natin. Si Jalida Calma po. Sila kay Gayo. Paborito mo rin pag gumaga. Siyempre, pagkain ko po, nakikinig po ako yun. Saka siyempre, kailangan pa po rin yung Dos for Dos. Dos for Dos. Kasi nila. Kasunod, pagkatapos ng Dos for Dos, si Laki Gayo Makalma. Dahil paborito mo makinig sa Visa Race. Meron kang 1,000 pesos. Salamat po. Maraming po. At saka siyempre meron ka rin Diesel H Grocery, Diesel H na imbag na bigas, at siyempre ang Diesel H Umbrella. Ano masasama sa Diesel H? Salamat po sa Digari. Maraming salamat din sa palaging pagtutok sa Diesel H at sa mga nais wala na ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa Diesel H. Bakay na susunod natin winner sa Diesel H. Bala Cash Promo RH6 Sherwin Bat Alfaro Diesel H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Doktora Jessica D, magandang morning! Aya Jalom Tang, tsaka kay Jerry Labasan. Sabi niya, dapat dyan sa barangay, taasan na lang ng kamay itong eleksyon para wala ng gastos. Ayun, barangay election daw. Sa atin, appointment nga Oo nga, i-appoint na lang talaga. Parang accountability nun, kumbachero, nandun din siya nag-appoint. Ayun, sa talaga. Mayor. Ganun naman. Kumbaga, inihalal mo yung mayor, kasama sa pananagutan niya, yung barangay. Yun, ganun na dapat. 7:21 ang ating oras. Magbabalik ang mga pangunahing balita. Personal na nasaksihan ng isa pang lumutang na saksi ang pagpatay sa 10 nawawalang sabungero. Ito ay siniwalat ng nagpakilalang pangalawang saksi sa missing sabungero na si Elakim Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan. Sa programang executive session ng DZRH, sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya, pinasundo nila mula Cambodia si Elakim dahil pinagtago ito ni gambling tycoon Atong Ang doon at binigyan pa ng peking passport. Mabigat din niya ang mga testimonya ni Elakim dahil direkta nitong nakita ang pagpatay sa 10 sabungero galing sa Santa Cruz at sa Lipa, Batangas. Mabigat yung testimony nitong kapatid ni Patidongan, si Elakim ba yun? Elakim. Ang testimony niya, mabigat kasi directly niya nakita yung patayan ng 10. Yung 10 pinatay sa galing sa Santa Cruz at sa Lipa. 10. Nakita niya patayan. Patayin. He was there. Witness, ha? Direct witness siya. Justice Secretary Boying Rimulya. Habang ginugulo nung kanya para inuman. Sa executive session. Alas 7:30, babala sa publiko, pinag-iingat po ng Star City Management ang publiko sa mga hindi otorisadong Star City voucher at gift certificate na ibinebenta online. Ang abiso ay kasunod ng report hinggil sa mga unauthorized page at individual na nagbebenta ng mga naturang voucher sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Paalala ng Star City, tanging sa Klook
Star Deals at website na www.starcity.com.ph lamang mag-avail para makaiwas sa mga pekeng transaksyon. Aminado ang Metro Manila Council na mahirap ipatupad ang total ban sa street parking na kailangang masusing pag-aralang bahagi ng plano na palawagin ang mga lansangan sa Kalakang, Maynila. Ayon kay Mayor Francis Zamora, kailangan din pag-aralan kung saan papupuntahin ang mga sasakyan na maapektuhan, lalo't marami sa mga kalsada sa Metro Manila ay ipagbabawal ang pagparada. Sa panukala ni Mayor, pwedeng gawing paradahan ang mga inner roads at tertiary roads na malayo sa main roads at hindi masyadong dinaraanan ng mga sasakyan. Ayun, pwede yun talaga. Diba? Ginagawa naman talaga yun. Pero kung pati yung mabuhay lane, tapos mga major roads, paparadahan. Yun ang maganda talagang magpatupad ng total ban sa parking. Batay sa unang plano ng DILG at MMDA, target nilang maipatupad ito sa susunod na buwan. Kung total ban ho talaga na 100% ng mga kalyas ay bawal pumarada, saan po paparada ang mga sasakyan? Mahirap po talaga kung ang gagawin ay isang absolute total ban. So dapat somehow customized po siya per city. Kasi iba-iba ho ang demographics sa mga lungsod. Ang iba mas commercialized, iba central business district, iba naman po mas industrial. Kami ho sa San Juan, maliliit ang aming mga kalye, maliit lang ang aming lungsod. So, iba-iba po ang nararanasan naming mga sitwasyon araw-araw. Si Mayor Francis Zamora. Eto, pinuntahan ng RH reporter natin ang Mabuhay Lane. Ito talaga, di ba? No parking zone parking. ito. Dapat walang obstruction dyan. Kaya nga, yan ay parang alternate routes. Ng mga dumadaan sa mga major thoroughfare na matraffic. Ayan, tingnan natin lalo na sa bahagi ng San Juan, yung lugar ni Mayor Francis, at sa bahagi ng Mandaluyong. RH52, Ediel Parosa. Kami ni Ediel! Jerry at Anthony, patuloy na pinararadahan ng iba't ibang uri ng sasakyan ang ilang Mabuhay Lane at mga alternatibong ruta sa mga lungsod ng San Juan at Mandaluyong. Sa pag-ikot natin sa DZRH News ngayong umaga, makikita ang ilang pribadong sasakyan sa bahagi ng Bonicerrado Avenue at Wilson sa may San Juan, maging sa Calentong at Maysilo Circle sa lungsod ng Mandaluyong. Itong mga kalsada, maliban sa pagiging Mabuhay Lane o alternate route, ay daanan din talaga ng maraming motorista, lalo na kapag ganitong rush hour. May mga inner roads sa pagitan ng mga yan na pinararadahan naman ng mga e-trike o mas maliliit na sasakyan. E-trike naman. Kaya ng inaasahan, marami talaga nakaparada sa kalsada sa tabi ng pamilyan. Kaya pala ayaw ni Mayor. Kaya pala ayaw ni Mayor Francis. Pati Mabuhay Lane sa kanyang lugar pinaparadahan. Oo, hindi naman siguro sa ayaw, pero talagang mahirap na ipatupad din ang sinasabi ng alkalde. Nakasulat naman doon sa yung nakalagay na no parking, tapos ayun, nakalagay no parking, no tapos nakaparada. Tapos nakaparada, tapos walang sumisita sa kanila. Yun ang problema. Ayun, may pulis pang nadaanan, dalawa. Kasi may nakalagay ng no parking, bawal talaga dyan. Yan na nga babanggitin kong susunod Tila hindi alintana nitong mga nakaparadang yan, itong naglalakihang karatula nakalagay no parking, habang yung ibang signage ay may babala pa ng hatak nga sakaling may lalapad. Yung pinapanood ng ating mga kababayan ngayon sa RH News Television na may mga nakaparadang pulis, may mga marked vehicle, tapos may mga private motorist. Alam niyo ba, Jerep, Anthony, yan ay sa gilid lamang ng City Hall ng Mandaluyong. Ganyan lamang yung kalapit sa authorities o mga people in power. Pero ganyan yung sitwasyon. Part yan ng Mabuhay Lane. Part ng Mabuhay Lane yan. Part yan ng Mabuhay Lane dahil kung ikaw ay manggagaling o manggagaling sa may eastern portion ng NCR, papalabas sa may EDSA, ako hindi man ipabalik, patungo ka naman sa may City of San Juan o Pacubao, daanan talaga itong pinakamalaking rotonda ng Maysilo Circle.
nakakatabi lamang ng City Hall. Ayon nga kay San Juan City Mayor at Metro Manila Council President San Juan Mayor Francis Zamora, patuloy naman ang clearing operations ng iba't ibang mga LGU sa kanilang mga nasasakupan habang pinapanda itong panukalang magkaroon ng tinahusay na parking ban. Pero malabo talaga yung total at unified parking scheme. Sinabi ni Zamora sa panay ng DZRH, target pag-aralan ng binoong technical working group ang mga ilalatag na polisiya ng Metro Mayors bago ito ipresenta ulit pabalik sa DLG sa deadline na Setyembre 1. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung total ban talaga, hindi pwede talaga yun. Hindi, malabo yun. Saka suntok sa buwan yun. Yun na yung imposibleng ipapanukala mo ng imposible. Pero yun lang sa mga major routes, major thoroughfares, sa mabuhay lanes, yun lang dapat ang matutukan at mga LGUs. Yung mga mayor, yun ang tutukan ninyo sa inyong mga lugar. Pagka inayawan ng mayor yon, yung pagpapatupad ng no parking sa no parking zone, di ba? May problema. May problema doon. Pinapaubaya lang kasi lahat sa MMDA hindi, trabaho ng MMDA yan Malabo yun. Dito lang sa Central Avenue Ayan, Alam niyo yung Central Avenue, in fairness, kumbachero, mula doon sa may Central Temple hanggang doon sa may SFM, sa may Petron, walang nakaparada sa kalsada. Bawal talaga dahil nakalagay no parking. Pero paglampas doon, katakot-takot. Ando na yung mga vulcanizing. May vulcanizing, may tindahan, at kung ano-ano pa. Yun ang problema. Kaya nga sabi natin, kapag ka gusto nung magpapatupad ng batas, may papatupad ng batas. Yun lang. Samantala, nanindigan si Attorney Harry Roque na hindi siya uuwi ng Pilipinas hanggat hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mismong magsasabi sa kanya. Paano hindi naman niya nakakausap? Lalo't hindi niya makakausap dahil hindi siya pwedeng hindi siya pinapayagang makapasok. Paano niya maririnig sa bibig ng Pangulo yun? Dahil hindi naman siya kasama sa mga pwedeng pumasok sa loob at bumisita. Hindi siya pamilya. Hindi siya abogado. At hindi siya. So parang sinabi ni Attorney Harry Roque, hindi ako uwi. Ganun lang ibig sabihin nun. Gate na Roque, mula umpisa ay hindi na siya pinagbigyan makita o makausap man lang ng personal ang dating Pangulo na nakapiit pa sa International Criminal Court. Una nang inihayag ni Nicholas Kaufman, lead counsel ng dating Pangulong Duterte, na sinabi umano ng dating Pangulo na umuwi na lamang ng Pilipinas si Roque at wag nang makisawsaw pa sa kanyang kaso sa ICC. Sinulatan pa ako ng hukuma na talagang si Kaufman po ang dahilan kaya hindi ako pa pwede makapasok kay Tatay Digong. Kung sasabihin po talaga sa akin yan ni Tatay Digong sa aking muka, tatanggapin ko po yan. Pero habang hindi ko po naririnig yan sa aking dalawang tenga, nangako po ako na hindi ko po iiwan si Tatay Digong. Kaya nga po nagsalita na ako, baka kinakailangan kalad ka rin ako paalis ng dahig dahil ang pangako ko hindi lang kay Tatay Digong kundi sa ating mga kababayan. Sasamahan ko po dito si Tatay Digong at pasensya na po kayo kung talagang matigas ang ulo ko. Well, tatay, ako po'y nangako. Di ko po kayo iiwan. Narito po ako hanggang sa huli. Si Attorney Harry Roque. Pero itong Kaufman na to, masakit din pa na magsalita, ano? Oo, masakit. Dati ubo lang yan kung yun ang utos ng kliyente niya, sasabihin niya talaga yan. Nakakausap ng kliyente. Samantala, nasa linya natin, kumbachero, ang bagong chairman ng Senate Finance Committee, Senator Win Gatchalian. Senator Win, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Ka Jerry. Good morning, Ka Tunying. Magandang umaga sa inyong dalawa. Morning. Chairman, kamusta po? Anong preparation ninyo para dito sa 2026 budget? Meron ba kayong mga bagong i-implement ng mga patakaran lalo pat masyadong naging kontrobersyal ang 2025 budget? Dito sa Senado, meron nga kaming plano na gawing mas transparent pa ang proseso. Tawag nga namin dito Golden Age of Transparency. Dahil natuklasan namin sa committee na yung mga dokumentong sinasubmit para malaman ng publiko yung takbo ng debate sa budget ay yung umpisa lang, yung tinatawag nating NEP,
at yung dulo na, yung tinatawag natin GAA kung na-approve na yung batas. Pero yung mga dokumento sa gitna, no, tulad ng medyo technical to, no, yung mga GAB, yung mga committee report, yung mga third reading version, hindi ito ina-upload sa website. Kaya kulang-kulang yung dokumento na ina-upload para malaman ng publiko yung laman ng budget. At ito naman ang gagawin natin sa Senado, i-upload namin to. Hindi lang basta-basta upload, Katuning, Jerry. Gagawin namin readable format to para kaagad ma-analyze ng mga gustong makita yung laman ng budget. Sa hearing sa Senado tsaka sa Kongreso, mukhang hindi ho naman ganun ka ang nakatuon doon ng issue, kundi sa BICAM. Ang Senate ho ba, ang narinig ho namin sa BICAM, totally wala na talagang record. Wala nang yung hearing, yung mga kung ano mga napag-usapan nila, kung yung mga ini-insert na mga kung sinong nag-insert. Basta walang minutes of the meeting. At bawal pang magsalita raw. Meron daw code of silence na hindi pwedeng magsalita at maglabas ng mga impormasyong na pag-uusapan sa BICAM. Senator Win. Well, on the part of the Senate, wala namang code of silence, no? Walang ganyan. Pwede kang magsalita, in fact, pwede kang hindi pumirma. Yung mga huling pagkakataon, marami tayong mga senador hindi pumirma ng BICAM. May mga pagkakataon rin hindi binoto yung budget itself. Ako may isang beses akong I think nung bagong senador ako, may isang beses na hindi ako sumang-ayon sa budget. I voted against the budget. No, may one time dahil nga hindi ako sang-ayon dun sa mga nakita nating laman sa loob ng budget. Kaya may sa Senado wala namang ganyan na bawal magsalita o bawal bumoto o dapat sumang-ayon ka kaagad. Pero pwede niyo po bang Jerry, no? Importante kasi pagdating ng BICAM, alam mo yung takbo ng budget. Just to explain this, medyo simplehan natin, no? Nag-uumpisa yan sa executive, dumadaan yan sa House of Representatives, dadaan sa Senado, at babalik sa executive. Itong proseso na ito dapat open and transparent. So ibig sabihin yung mga dokumento, hindi lang open, pag sinabing open, yung live stream o pwede kang manood sa YouTube. Importante yung dokumento, yan ang pinakamahalaga. Pwede ho bang yung magkaroon din ng minutes at may record ng lahat ng napag-uusapan? Kung sino ang mag-i-insert, yung promotor o yung proponent ng particular provision. At ma-upload din. Hindi lang, kasi ang panukala lang, ilalive ho yung BICAM proceedings. Minsan, may mga usapan doon na pirmahan lang, papel lang, may ililista. So, hindi rin makikita ho yun. Pwede ho bang lahat ng mangyayari sa BICAM ay on record? Lahat ng mapag-uusapan nasa record at pwedeng i-public? Pwede. Sa Senate, pag nagba-BICAM kami, meron talagang minutes of the meeting. In fact, merong transcriptors o yung kumukuha ng notes. No? So, meron kaming ganyan. Hindi ko lang alam sa House kung meron sila. No? But sa Senate, meron talaga kaming mga kumukuha ng mga minutes of the meeting. Kasi importante ito para kung mayroong debate. Diba, na-approve yung batas, tapos may debate. Binabalikan talaga namin yung minutes. At maraming times, no? Lalo na kung yung executive ay hindi naintindihan yung batas o mayroon silang gustong malaman sa batas, binabalikan talaga yung BICAM meetings. So, talagang ginagawa naman yan. Tulad do ngayon, nagkakaturuan kung sino may pinakamaraming insertion, sino may pinakamaraming flood control. May mga naituturo pang mga kasamahan ninyo dyan sa Senado, Senator Win, pero dinideny nila Senate President Cheese, dinideny nila Senator Villanueva. Nagtuturoan ng Senado, ang Senate at saka House, pero kung may malinaw na record na halimbawa itong flood control na ito na nakasama sa GAA ay ang nag-push ay si Senator Win, di ba mas maganda yung ganon, Senator? Well, ang importante, kagaya ng nasabi ko, importante nakikita na ito yung takbo ng budget. Hindi lang yung dulo na. Kasi sa ngayon, makikita mo lang yung National Expenditure Program, yung pinakaunang hakbang, makikita mo yun. At makikita mo yung pinakahuling produkto na ng budget. Hindi mo na nakikita yung gitna.
No? So yun ang gusto naming reforma na mangyari sa Senado, na itong mga dokumentong nasa gitna, i-upload natin. Dito natin makikita, Jerry, sinasabi mong sino nagpro-propose, sino ano yung takbo ng budget. Dito natin makikita yan. Senator Win, magkano po ba talaga ang pwedeng i-insert kung papaya o i-push ng isang particular na mambabatas? Nung araw po kasi, nung uso pa yung pork barrel, sa kahulugan nito ay 70 million lang per congressman, tapos 200 million per senator. Ngayon, sa ilalim po ng liderato ni Senator Win sa Senate Finance Committee, meron po bang ceiling ang pwedeng itulak na probisyon ng isang mambabatas? Katunying sa proseso ng budgeting, ang Kongreso at ang Senado pwede mag-propose ng mga amendments sa lahat, no, ng departamento. Ang importante dito ay yung departamento ay sumasang-ayon, o ang importante dito yung departamento alam itong mga amendments, dahil may mga pagkakataon, like in my case, no, vice chairman ako ng energy organizations or energy offices. Kadalasan pabawas yung aking mga amendments dahil nakikita namin hindi ginagastos yung pondo o yung projects, hindi naman wala namang epekto sa taong bayan. So binabawasan namin yan. At minsan inililipat namin sa mas produktibong mga proyekto. Yung ibang mga senador may mga proposals pataas naman. Let's say may mga project na hindi sapat yung pondo, o may mga project na lumalapit yung mga LGUs. Like for example, yung mga lalo na mga airports at ports na nakatiwangwang dahil konti nilang hindi magamit-gamit. So nagpro-propose yung mga Senado ng mga ganitong amendment. So bahagi yan ng trabaho ng Kongreso at ng Senado. Opo. Hindi, kaya po ganun ang tanong ko. Pasensya na kayo. Meron kasing, para bang merong discretion ang Senate President. O eto meron akong 150 billion dito O bibigyan ko kayo, bawat isang senador, bibigyan natin ng tig pa 5 billion. Bahala na kayo kung saan nyo parang ganun po ang dating Tapos yung tira akin. Parang ang nangyari nga daw po dito sa national budget nitong kasalukuyan, yung 2025, may 150 more or less billion dinistribute among senators, yung tig pa 5 billion. Tapos ang natira kay Senator Chis, mga humigit kumulang 50 billion. Kaya po dapat siguro i-correct kung dapat kung merong dapat i-correct doon, Senator Win. At the end of the day, Katunying, executive ang magsasabi kung sang-ayon sila o hindi sila sang-ayon. Kaya importanteng coordination sa pagitan ng executive at legislative. Iyang ganyan, hindi ko alam yan. Hindi ko alam kung may mga ganyan dahil vice chairman lang naman ako ng isang grupo, no? Ito yung energy organizations or energy offices. Wala naman ganun sa akin pagdating sa pagbabalangkas ng mga budget ng mga energy offices. Pero ang importante dito, at ito rin yung gagawin namin dito sa Finance Committee ngayon, ay lagi kami makikipag-usap sa executive, lalo na sa DBM. No? Kasi hindi pwedeng dagdag o bawas ng hindi alam ng executive, dahil at the end of the day sila magpapatupad nito. No, alam nila kung ano yung mahalaga sa ating pangulo, alam nila kung ano yung mga proyekto na para maabot yung kanilang mga target. So for example, kung ang target ay mapababa ang kahirapan sa ating bansa, dapat yung mga proyekto natin nakatuon doon sa mga ganitong direksyon. Kayo ho, may mga projects kayong gustong mapondohan, mga senador, mga congressman. Sa inyong particular, Senator Win, nabibilang nyo ba halimbawa kung magkano ang kung ayaw na sabihing insertion realignments ang pwedeng mai-attribute sa inyo dito sa 2025 budget? Like for example, Katunying, Jerry, very active rin ako, aside from the energy offices, very active ako sa education, no? At marami ako mga proposal sa education, marami na dagdag, marami rin na bawasan. Like for example, yung nataasan natin yung sa school-based feeding program, nataasan natin yung proyekto sa alternative learning system or sa inclusive education. May mga nabawasan din. Like for example, kung hindi naman nagagastos ng
ahensya, bakit natin lalagyan ng pondo kung hindi nagagastos? So may mga ganyan, no? Yung amount depende kung gaano kahalaga yung project, pero ganun yung at least sa akin, I am only speaking for myself, no? At least sa mga advocacies natin, yun ang meron tayong mga proposed amendments. Maganda nga sana yung proseso. Sa totoo lang, ang ganda ng proseso ng budget natin eh. Kaya lang po, Senator Win, ang nangyayari, hindi ko sasabing yung particular na mambabatas, ano. Pag yung mambabatas ang nag-insert, halimbawa sa Public Works, nag-insert, siya nagtulak ng isang amendment na yun, say 1 billion, kumbachero, 1 billion na Public Works project, ang mangyayari, parang siya may-ari nun. Parang si congressman ang may-ari na pag i-implement na ng Public Works, siya si congressman ang nagtuturo kung itong contractor ko dyan, dito ilalagay. Tama ba yun, Senator? Yan ang bawal, Katunying. Pag nalagay yung project, hindi pwedeng pakialaman na yung bidding, lalo na pag sasuggest ng contractor. Hindi pwede yan gawin. No? In fact, even LGU, hindi pwedeng mag-suggest ng mga contractor. Hayaan na natin yung bidding process. At yan naman yung aking isa ring, kasi kasama sa committee natin yung procurement, yan rin yung isang babantayan natin mabuti yung procurement process, lalo na sa mga infrastructure projects. Nakasaad doon sa bagong procurement law natin na lahat ito dapat nasa website na. Digital na, hindi na pwedeng mano-mano yung bidding. Dahil kung mano-mano yung bidding, pwede nilang piliin sino pwedeng sumalip, sino pwedeng ma-disqualify. So yun rin isang babantayan natin yung bidding process. Dapat lahat nasa website na. Senator Win, salamat sa oras. Magandang umaga. Maraming salamat ka, Jerry. Maraming salamat ka, Tuning. Thank you. Senator Win Gatchalian, Chairman, Senate Finance Committee. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought to you. Kumbachero, si nanay, 80 years old na. Ayaw pang paawat sa mga gawaing bahay. Gusto ba namang nagwawalis-walis pa rin sa bakuran, nagluluto at kung ano-ano. Kahit 80 na. Oo. Abay, malakas pa talaga. Bilib talaga ako dyan kay Nanay Benny. Yun nga. Pero syempre, bilang anak, nag-aalala pa rin na tayo dahil sa gusto nating kung pwede nga sana pabanjing-banjing na lang. No? Pero ayaw paawat Talaga. Ngayon, ang gusto lang nating siguraduhin, healthy siya at malakas si Nanay Benny. Correct ka dyan, kumbachero. Kaya nga araw-araw ko siyang pinagtitimpla ng N plus Gold. Lagyan mo lang ng ilang scoop ba yan? 6 na scoop siya, kumbachero, isang basong tubig at ready na ang isang healthy serving na kailangan niya para manatiling malakas at masigla. Yun. Hindi basta inaalagaan dapat ang mga nanay kasi sa bawat pagtitimpla ng N plus Gold para kay Nanay Benny na ipapakita ang tanda ng aking pagmamahal. Yun. Ay, Kuyang Elmer ngo, magandang morning. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Si Kuyang Romel City naman. Andiyan sa ASEA ngayon. Nasa ASEA. Kamusta na? Nakabalik ka na pala, Nangungumbida. Kuya Romel? Nagtatampisaw. Aba naman. At ganun din sa Las Casas de Acosar, si Miss Ann Orozco, tsaka si Secretary Jerry Acosar. Secretary Jerry Acosar, kumusta na ba yung mga project mo sa ilog? Sana maponduhan ng husto. Kailangan yan, especially yung paglilinis, kumbachero, ng ilog. Reliable at stylish crossover SUV sa presyong hindi abot ng 1 million pesos ang kailangan mo. Ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa iyo. Sa presyong 998,000 pesos, ang all-new Tiggo Cross ay isang crossover SUV may 1.5 liter 4-cylinder engine paired with a 9-speed CVT transmission para sa mas swabing pagmamaneho at syempre matipid. Yun. Sa loob ng Tiggo Cross naman ay merong sporty bucket seats at dual
10.25-inch multi-information and infotainment display. At dahil hindi nagpapahuli sa technology, ito pong Cherry Tiggo Cross ay may Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Ayun, mas conveniente lalo para sa inyong long distance road trips. Ang inyong mga kasama, ang inyong mga mahal sa buhay para naman sa inyong special peace, sa inyong peace of mind at worry-free ownership. Ang all-new Tiggo Cross ay may 5-year bumper-to-bumper warranty, 3 years of free roadside assistance at 3 years of PMS, preventive maintenance service. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na dito po sa Tiggo Cross. Puntahan lang po ang mga Cherry Auto Philippines dealership nationwide. Yun! Ay, kung sino man daw po ang nakakakilala kay Beatriz Ugueth Jimenez, isang US citizen na sumakay ng taxi mula Mall of Asia patungong Baclaran, pakisabi na naiwan niya ang kanyang wallet sa loob ng nasabing taxi. Beatriz Ugueth Jimenez, isang American citizen. Na naiwan yung kanyang wallet sa taxi. Ang wallet po ay dinala ng taxi driver dito sa DZRH. Wow. Ang taxi driver po si Marcelino Gellier Liarinas. Dinala niya po kaninang umaga dito yung wallet. Ito po'y naglalaman ng malaking halaga. Malaking halaga. Hindi po basta-basta. May dolyar, may piso, ayan, may passport. Ayan. Napaka-importante po nitong kartamoneda mo. Ma'am Beatriz Jimenez. Beatriz Ugueth Jimenez. Kung mayroon po nakakakilala sa kanya, pagbigay alam ng kanyang mga mahalagang dokumento at ng kanyang pera. Pwede bang mabanggit natin yung pangalan ng taxi driver? Si Marcelino Gellier Liarinas. Marcelino Gellier Liarinas. Mabuhay ka. Sana'y dumami ang lahi mo. At ano bang taxi? Anong taxi yun, Yuel? Sana mabanggit natin yung taxi. Natin yung taxi. Sa kwento ho ni Yuel dito, ang laking halaga daw po ang laman nung pera, nung wallet. Malamang hindi na lalo na kung dolyar, ang taas pa ng dolyar ngayon, 58 plus 58 ngayon. pa ngayon? Tumaas na, tumaas na naman. So yung binigay mo sa akin $2 pa. Malaki na yun. Malaki. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba